Sa Camp Crame umano mismo pinatay ni SPO3 Ricky Santa Isabel ang Koreanong negosyante na dinukot daw sa Pampanga. Ang bangkay ng biktima itinago raw sa isang punerarya at kinuha kapalit ng pera at isang golf set. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Very angry, very offended. And kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. I am very sorry na nangyari itong krimen na ito. At mga tao ko pa yung involved. I will give them the proper explanation in due time. If I have my way, papatayin ko kayo mga pulis kayo na mga kidnapper. If I have my way. But I cannot do it because that's illegal. Nang gagalaiti si PNP Chief Bato de la Rosa sa impormasyong mismong sa Camp Crame di umano dinala at pinatay ang Korean businessman na si Ji Ik-ju. Siya ang negosyanteng dinukot di umano ng ilang pulis noong October 18, 2016. Pinakakasuhan na ng DOJ ng kidnapping for ransom with homicide sina SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas, Ramon Yalong, isang alias pulis, Jerry Sir Dumlao at Ding. Hawak ng PNP ngayon ang tatlo sa mga pulis na dawit sa krimen. Meron tayong member ng team na yun na hawak na ngayon ng PNP. And he will prove the entire operation and the entire incident. Ayon sa testimonya ni na SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldovino ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, sumama sila sa operasyon dahil inakala raw nilang lehitimo ito. Sabi raw ni SPO3 Santa Isabel kay Baldovino, hawak niya ang isang warrant para dakpin si G na anyay sangkot sa illegal na droga. Dinukot daw nila si G at ang kasambahin nito sa bahay ng Korean National sa Friendship Plaza Subdivision sa dinala sa Camp Crame. Kwento ni Villegas, si Santa Isabel ang mismong nag-utos na takpan at balutan ng packaging tape ang ulo ng Koreano. Siya raw mismo nasaksihan kung paano di umano sinakal at pinatay ni Santa Isabel si G. Alinsunod sa utos si Santa Isabel, inihatid daw ni na Villegas ang bangkay sa punerarya, saka itinapon ng cellphone ng Koreano. Para sa pagkuha ng bangkay ni G, kapalit ng 30,000 pesos at isang golf set. Ang golf set na ito, nakita ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Green Funeral Services sa Bagbagin sa Caloocan, kung saan daw dinala at itinago ang bangkay ng Koreano. Itong golf set na to ay iniwan po doon sa punerarya. During the time na dineliver po doon yung katawan ng ating victim, ito daw po yung binayad doon kay Santiago for the purpose of para doon may tago yung bangkay ng biktima. Nung nakita po nila itong golf set, the wife confirmed na ito yung golf set ng kanyang asawa. Hindi pa lumalantad ang may-ari ng punerarya na si Gerardo Santiago. Isa siyang retiradong pulis at ngayon barangay chairman sa Bagbagin. Hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ang labi ng Koreano. Ang tanging basihan ng AKG ay findings ng National Bureau of Investigation na posibleng nakremate si G at flinash sa toilet ang abo. Ayon sa may bahay ni G, hiningan di umano siya ng mga dumukot sa kanyang mister ng 8 million pesos kapalit ng kalayaan nito. Naibigay raw niya ang 5 million pero tumangging magbigay ng karagdagang 3 million dahil walang maibigay na proof of life ang mga dumukot sa mister. Nitong Lunes lang, sumuko sa NBI si Santa Isabel. Pinaiimbestigahan naman ng DOJ ang kasambahay ni G na kasamang dinukot pero pinakawalan kalaunan. Itinuturing na rin daw siyang suspect. 2 araw pa lang daw siyang nagtatrabaho sa pamilya ni G nang mangyari ang pagdukot. Duda na kami doon sa house help. So, pinalo up ng tropa yan to Tarlac up to as far as Pangasinan. Ang isang nakita namin doon is iba yung pangalang binigay niya doon sa mag-asawang Koreano as against doon sa talagang pangalan niya. Bukod sa kaso ni G, may iba pa raw insidente ng di umano'y tokhang for ransom. Ayon kay Teresita, ang scene ng Movement for Restoration of Peace and Order. 11 insidente na raw ang nai-report sa kanila. Iba't ibang klaseng modus, ano? Yung isa, yung 4 doon, yung unang ni-report ko, pinasok sa tindahan, sabi, peke yung binibenta ninyo. Nung pinakita nila na hindi naman peke yung binibenta,
tinangay pa rin sila. Sabi, sige, pag hindi ka nagbayad, kakasuhan ka namin ng drugs. Nakuha yung ATM nung biktima. Nakakulong sa kanila yung biktima, pero yung ATM, nilimas nitong mga pulis. Handa raw magsalita sa Senado si C kaugnay nito. Kasunod nito, hinikayat niya ang mga biktima na huwag matakot at magsampa ng kaukulang reklamo. Cedric Castillo, GMA News.